Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang spirito at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo at Simong Makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alingmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po natin ang ating paglalakbay sa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon, sa ating pagyakap sa ating panampalataya, dala ang tunay na pag-asa at pag-ibig na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Tunay tayong sumusunod nawa sa kalooban ng ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo, mga minamahal na kapatid, ay naglalahad sa atin ngayon ng isang mahalaga o makabuluhang tagpo na kung saan tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at isinugo upang ipahayag ang mabuting balita. Mga minamahal na kapatid, mula sa simpleng pagtawag, sila'y binigyan ng kapangyarihan at misyon ng ating Panginoon. Ito'y ibinibigay sa atin din lahat at nagpapaalala sa ating lahat ng misyon na tinanggap ng 12 na ngayon nasa simbahan natin sa ating pangalakbay, sa ating inayakap na pananampalataya ay hindi nagsisimula sa malalaking pangyayari, kundi sa personal na pagtawag ng Diyos sa bawat isa. Mga minamahal na kapatid, ang pagtawag ng Diyos sa atin at pagkaloob ng misyon sa atin ay hindi ipinapahayag sa malaking pangyayari ng ating buhay, kundi personal na pagtawag ng Diyos, individual, na kanyang ibinibigay ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang atas upang tayo sumunod at maging lingkod na misyonero ng mabuting balita sa ating pang-araw-araw na paglalakbay. Mga minamahal na kapatid,
tatlong bagay ang nais sa ating pagninilay ngayon. Ang pagtawag ni Jesus sa kanyang mga alagad ay isa-isa. Hindi, kayo lahat, sumunod kayo sa akin, kundi isa-isa na may pangalan ang tinawag. Ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, ay individual na pagtawag ng Diyos na kung saan taglay ang sariling kwento ng kanilang buhay. Ang mga alagad na tinawag ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon ay magkakaiba. Kaya po sinasabi sa atin, may sarili silang kwento. At hindi lang kwento na kailang buhay, kundi may kanya-kanya ding kahinaan sa buhay. At mayroon din kakayahan sa buhay. Kaya mga minamahal na kapatid, ang pagtawag ni Jesus sa atin ay may kwento. Ito ay may sarili tayong kwento na kung saan pakikitagpo natin sa ating Panginoon. Tatanggapin din po natin mga minamahal na kapatid, mayroon din kahinaan. At mayroon din tayong tunay na kakayahan o lakas, individual na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. At tatandaan po natin, mga minamahal na kapatid, ang pagtawag ng Diyos sa atin, makailang beses ko nang binanggit, personal, individual. Lahat tayo tinatawag ng ating Panginoon. At ang pagtawag na yan ay tiyak, sigurado, ang pagtawag ng Diyos sa atin. Mga minamahal na kapatid, ang pagtawag ng Diyos nawa sa atin, personal at tiyak, ang ating ding kalooban, ang ating din personal na disposisyon, ay may pagtitiwala o may tiwala tayo sa pagtawag ng Diyos. Dahil unang-una, may tiwala ang Diyos sa atin. Tinatawag tayong lahat na may tiwala ang Diyos sa atin. Pinagkakatiwalaan tayo, mga minamahal na kapatid. Kaya po, sa ating paglalakbay, sa pagyayakap natin ng panampalataya, sa pagsunod natin sa Poong Jesus Nazareno, tunay na tayo ay tinatawag ng Diyos. Tayo ay tinatawag at may pagtitiwalang ipinibigay sa atin ang ating Panginoon. At hindi lang tayo tinatawag ng Panginoon na simpleng tawag, ikaw Pedro, o ikaw Maria, o ikaw Felipe, dito ka sa akin, kundi binibigyan ng kapangyarihan. Binibigyan ng kapangyarihan ang pagtawag o paghirang sa atin ng ating Panginoon. Ano yung kapangyarihan na iyon, mga minamahal na kapatid? Ang gawain ng Diyos, ang gawain ng ating Panginoon. Nabanggit po sa ating ebanghelyo, magpagaling, magpalayas masamang spirito, at ipahayag ang paghahari ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, nagpapagaling, nagpapalayas ng masamang spirito, at ipinapahayag ang paghahari ng Diyos. Sa isang salita, mga minamahal na kapatid, bilang pagtugon sa kapangyarihang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, ano ang nais ng Diyos sa atin? Magpakabuti tayo. Tayo'y maging kasangkapan ng katangiang kabutihang lubos ng ating Panginoon. At dito dadaloy ang pagpapagaling, ang pagpapalayas ng masamang spirito at pagpapahayag ng paghahari ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, binibigyan tayo ng kanyang kapangyarihan araw-araw. Tayo'y may lakas, tayo ay may lakas at tapang na ipahayag nawa ang tungkulin natin na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. At panghuli, mga minamahal na kapatid, tunay na misyon na nagsisimula ay pakikipag-ugnayan sa ating Poong Jesus Nazareno. Tinatawag tayo, binibigyan tayo ng kapangyarihan. Kung hindi natin gagawin ang pakikipag-ugnayan sa Kanya, hindi ito mangyayari. Hindi ito magkakaroon ng katotohanan. At minsan, tayo ay tunay na makalimot sa ganitong pamamaraan, hindi natin matatamo at mayayakap ang panawagan sa atin ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal na kapatid, tunay
na misyon ang ipinahahamon sa atin ngayon ng ating Panginoon. Ito'y nagsisimula sa pagkikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon, sa ating pakikinig, sa ating mga panalangin, sa ating paggawa ng kabutihan, at bukas ang ating mga sarili, ang ating mga puso, ang ating isipan sa Kanya, tunay itong kasangkapan o ito ang tunay na gawain ng pagkikipag-ugnay natin sa ating Pong Hesus Nazareno. Kaya po mga minamahal na kapatid, sa ating paglalakbay, ito'y kinakailangan nating tandaan at kinakailangan dapat nating gawain, hindi lang sa ating isipan na nakanatili at sa ating damdamin, kundi isinasagawa araw-araw. Kaya mga minamahal na kapatid, muli, isa-isa tayong tinatawag ng Panginoon. Huwag kang mabahala. Lahat tayo'y tinatawag ng Diyos. Ano man ang ating ginagawa sa ngayon, ano man ang ating patutunguhan sa ngayon, lahat tayo ay tinatawag ng Diyos. Ang pagtawag ng Diyos, binibigyan ka ng kapangyarihan. Huwag mong kalimutan. Maging kasangkapan ka sa araw na ito ng kanyang pagpapagaling, ng kanyang pagpapalayas ng masamang spirito at ipahayag ang mabuting balita. At tunay sa ating isipan, sa ating damdamin, at sa ating buong pagkatao, ang pagkikipag-ugnayan natin sa Kanya, tunay tayong tinatawag, tunay tayong hinihirang ng ating Pong Hesus Nazareno. Kaya po sa pasimula ng araw na ito, tayo'y binibigyan ng halaga, binibigyan ng pagpapahalaga ng Diyos isa't isa. Kaya po, tanggapin po natin ng lubos ang ito sa ating buhay. Kaya mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, nawa sa ating pahakbang sa araw na ito, sa paglalakbay natin, tunay na tumatak sa atin. Tinatawag ako ng Diyos, may misyon akong dapat dalhin at dapat itong patunayan at totoong maging mangyari sa buhay ko. Amen.